assistance sa agri-sector na naapektuhan ng Canlaon eruption at mga kumpanyang kabilang sa blacklist dahil sa smuggling at illegal trade, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng, and Ninya, magandang tanghali po sa lahat. Asek, agriculture sector po ang isa sa pinakamalaking damage na idinulot nitong Canlaon eruption. Ano po ang assistance na ibabahagi ng DA para sa mga magsasakang apektado? Yes, Asek Weng, alam natin na maapektuhan ang sektor ng agrikultura sa pagputok ng Canlaon at nakikipag-ugnayan na tayo sa provincial and municipal governments doon sa nasabing area. Bagamat nananatiling restricted dahil ang priority sa ngayon yung relief operation at saka yung evacuation at tayo ay susunod pag nakatapos itong mga ginagawa ng ating mga kasamahan. Sa ngayon ay nakapagbigay na tayo. Inuna natin yung mga livestock natin dahil sila yung unang naapektuhan at nagbigay na tayo ng mga biologics at drugs para magamot sila at matulungan. Almost more than 100,000 pesos yung paunang binigay natin na tulong at nakahanda na rin yung ating quick response fund sa mga areas na naapektuhan. As of today ay yung mga areas na pwedeng maapektuhan itong La Castellana, La Carlota, Bago City at saka itong Canlaon City sa Negros Oriental. Kumusta naman, Asek, ang impact ng Canlaon eruption sa sugarcane farms diyan sa Negros? Maapektuhan po ba ang supply at presyo ng asukal dahil dito? Ninya, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung mga munisipyo na naapektuhan, these are mostly nagtatanim din ng sugarcane and definitely magkakaroon niya ng impact. Bagamat yung ating mga kasamahan sa SRA ay patuloy na nakikipag-coordinate sa pamahalaan para maging tuloy-tuloy yung inspection and validation ng mga areas. At similarly, magkakaroon din tayo ng interventions dito sa mga magsasaka ng kunat. So Asek, may initial assessment na po ba ang DA sa pinsalang dulok nitong pagputok ng Bulkang Canlaon sa agriculture sector? Asek Weng, sa ngayon patuloy yung ating validation at saka monitoring ng mga area. At ito namang areas na nabanggit ay hindi ganun ayon sa initial assessment na magiging malaki. But we will provide reports as the data comes in. Sa ibang usapin naman po, sa ngayon, Asek, ilang kumpanya na po ang kabilang dito sa blacklist ng Department of Agriculture sa nakalipas na 6 na buwan at ano pong mga illegal na gawain ng sangkot ang mga ito para mapabilang po sa blacklist na ito? Ninya, sa loob ng 6 na buwan ay 10 kumpanya na yung na-blacklist ng ating kagawaran through the Bureau of Land Industry. Karamihan dito ay walang sanitary and phytosanitary import clearances galing sa ating BPI at ang iba naman ay kabilang doon sa anti-competitive practices, price manipulation and pollution. So 7 yung walang sanitary and phytosanitary clearances mula sa BPI at yung natitira ay walang lisensya at involved doon sa anti-competitive. So kasama na dito ang LBM Grain Enterprises, Bliss Consumer, JRA, Betron, RCNN, Golden Race, Chastity Consumer Groups Trading, La Reina Fresh Vegetable, Veggie Fruit Producing Store at Yom Trading Corporation. Asek, para po maunawaan ng ating mga kababayan, bakit po ba itinuturing na isang makapangyarihang hakbang ang pagpataw ng blacklist sa mga kumpanyang may illegal na gawain? Kasi kung itong ginawa ng Department of Agriculture, magiging tuloy-tuloy yung intensified effort natin para labanan ang agricultural smuggling, profiteering, hoarding, at saka yung cartel-like activities. Kadalasan itong mga activities na ito kasi ay nagdudulot para tumaas ang presyo ng bilihin at i-destabilize ang local market. Importante sa amin na ma-safeguard ang sektor mula dito sa mga illegal na gawain na to para hindi ma-undermine yung kabuhayan ng ating mga magsasaka at kasama na rin yung mga consumers in general.
Kanina po sa mga nabanggit nyo na 10 kumpanya no, na blacklist, may na-mention po kayo vegetable. Ano po yung mga produkto nitong mga na-blacklist na kumpanya na ito? Kadalasan, tama ka doon niya, kadalasan ay yung mga imported vegetables, in particular yung sibuyas, meron din na ilan sa bigas at iba pang agricultural commodities, kagaya ng isda at meron din mga oranges, lemons. Okay. May mga kabilang din sa blacklist na sangkot sa mga anti-competitive practices tulad po ng price manipulation. Ano po ang ibig sabihin nito at epekto po nito sa local market at consumer kapag hindi binantayan? Yung ginagawa nila yung anti-competitive practices, kagaya ng price manipulation at collusion. So sila mismo yung nag-uusap para mag-set ng presyo. So nakaka-apekto yun doon sa presyuhan ng ibang mga kasamahan natin. So ang mangyayari niyan talaga, magkakos yan ng unnecessary surges sa presyo. So kasama rito yung Larena Fresh Vegetables, yung Veggie Fruit Producing Store, at saka yung Yom Trading Corporation. So napaka-importante nito na maging accountable itong mga nasabing grupo para ma-ensure natin yung integrity ng ating agricultural trading system. Ano po ang masasabi ng DA sa pahayag ng NEDA na hindi daw po nakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang mas mababang taripa sa rice imports? Hindi naman daw bumaba ang presyo ng bigas. So ano po ang discrepancy po na nakikita ng DA tungkol po dito? Asikweng, kung titingnan natin ay meron namang pagbaba sa presyo ng bigas as per the monitoring na rin natin. At kung titingnan natin, isa pang punto, sa dami ng naging pinsala at pagtaas din ng dollar exchange, kung wala itong taripa ng pagpirma ng ating Pangulo, pagbawas from 35 to 15%, kagaya na rin ang tinura ng ating kalihim, sigurado na mas mataas pa yung presyo ng bigas sa mga panahon nito. Kaya importante na talaga yung pagbaba rin ng taripa. At dahil dito, nawalan din ng insentibo yung ating mga smugglers na ituloy yung smuggling dahil mababa na yung taripa at marami na rin volume na pumasok. Asek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Stephanie Sevillano ng Philippine News Agency. Hingi lang daw po ng updates kung kumusta ang kadiwa ng Pangulo Kios sa MRT and LRT and kailan na po madadagdagan ng other markets. Kumusta rin daw po ang pagtanggap ng kababayan natin sa first 5 major markets sa 40 pesos per kilo na bigas. Sa ngayon, napakaganda ng pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa 40 pesos per kilo na Rice for All. In fact, talagang nauubos agad at nagkakaroon na ngayon ng adjustments ang ating FTI, yung partner natin, sa logistics and distribution para madagdagan yung supply ng ating bigas. At makakaasa kayo this week hanggang next week ay magdadagdag pa tayo ng mga pamilihan para lagyan itong Rice for All. At meron na rin nagsimula dito sa LRT, sa Recto, sa Ayala, sa North Avenue at sa Cubao ng LRT at MRT stations. At patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa DOTR para madagdagan din itong mga istasyon na nagtitinda rin ng Rice for All. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.